Magandang gabi sa atin mga manonood, no? I-share ko lang sa inyo yung salita ng Diyos sa Bible. Um, yung patungkol sa kaligtasan sa gospel ni Jesus at yun yung totoong kayamanan sa buhay na ito. Ano? Ngayon, sa Bible po, sinabi ng Diyos yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, no? Kung ano siya, kung ano yung estado ng tao sa Diyos, no? Nakalagay po dito sa Bible, sa Romans 3:23 po, sabi diyan ng salita ng Diyos, "For all have sinned and come short of the glory of God." So, sa mga manonood, nakalagay po dun sa salita ng Diyos na ang lahat ng tao po ay nagkasala sa Diyos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat po ng tao ay makasalanan sa harapan ng Panginoon at hindi matuwid no, wala kahit isa. So tayo po mga makasalanan, ang nakakalungkot lang po yan ang estado natin sa Diyos. At the same time, dahil makasalanan tayo mga manonood, pupunta po yung ating kaluluwa sa impyerno habang buhay. Yun po yung parusa natin sa Diyos, sabi sa Bible. Pero po, buti na lang po ang Diyos ay pag-ibig at kaligtasan. At nag-o-offer po ang Diyos ng buhay na walang hanggan at merong tagapagligtas. Ano? Na nagmamahal po sa atin. Ay nakalagay po yun sa Bible. Sa Romans chapter 5 po yun, verse 8. Yan, sa salita ng Diyos. Sabi diyan, "But God commended His love toward us in that while we're yet sinners, Christ died for us." So nakalagay po dun sa verse, manonood, na mahal ng Diyos yung tao, yung mga makasalanan. Tayo po yun. Pero ang hindi mahal ng Diyos yung kasalanan na nagagawa natin, no? Pero nakalagay dito sa Bible verse din, namatay pa po si Kristo para sa atin. Yung kwento po ng verse na yan, 2,000 years ago po yung naganap yan sa bayang Israel. Doon po bumaba ang Diyos nagkatawang tao. Ano? Yung kwento po ng verse na yan, sa Jerusalem papuntang Golgotha po, si Jesus Christ na anak ng Diyos ay napako sa krus. Namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. At nabubuo po yung dugo ni Jesus sa krus. Ngayon po, para saan po ba yung sacrifice o pagkapako ni Jesus sa krus? Ang dahilan po nun, pinayaran po ni Jesus yung kasalanan, kamatayan, at impyernong pupuntahan po ng tao, no? Tayo po mga makasalanan. Yun po ang binayaran ni Jesus nung napako siya sa krus. Kaya siya Savior. Yun ang binayaran niya. Sabi ng Bible. Sa salita po ng Diyos. Ngayon, makikita nyo doon, meron na tayong pag-asa. Meron nagmamahal sa ating kalulubuhay. Walang iba po, si Jesus Christ na anak ng Diyos na isinugo ng Ama sa langit. Yung ginawa niya sa krus po ay tagumpay yun para maligtas po tayo sa kasalanan at impyerno na pupuntahan po natin. Siya po yung Savior, si Jesus. Ngayon po, nag-utos po ang Diyos sa lahat ng tao. Ano po yun? Sabi sa Bible, sa Acts chapter 20 verse 21, sabi po dito sa salita ng Diyos, "Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ." So ang Diyos po nagsabi, inuutusan niya po yung mga tao, Hudyo, Greeks, at ibang lahi pa po, na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang gusto ng Diyos. Sabihin po noon, magkakaroon tayo ng bagong isip, bagong puso po, natatalikuran yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Na maling Diyos, maling pananampalataya. Yan po ibig sabihin ng repentance din. At talikuran ng maling gawain. Yan. Nasunod nun, ilalagay niyo po yung faith niyo kay Jesus na anak ng Diyos, na Savior niyo sa ginawa niya sa krus. Pagtitiwalaan niyo po si Jesus at sasampalatayan niyo po si Jesus na anak ng Diyos, yung ginawa niya sa krus. At sabi ng Bible po, sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo na anak ng Diyos, no? Sa sakripisyo niya doon sa krus, sabi ng Bible, may buhay na walang hanggan na. May buhay na walang hanggan na po.
At ang sumasampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, sabi ng Bible, ay binibigyan din ng kapatawaran sa kasalanan. At yung sumampalataya po sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, bayad na sa kasalanan at kamatayan at impyerno ang pupuntahan habang buhay. Yung mga sumampalataya lang sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, yung bayad sa kasalanan at impyerno po, at yung impyerno yung pupuntahan niya, no? So yun nasa John 3:16 po yung nakalagay doon. Sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe Him should not perish but have everlasting life. So nakalagay doon sa Bible po. Pagtagalogin ko lang po, sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, sino po yun? Si Jesus. Sabi ng Bible ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, may desisyon na gagawin ng tao. Ang sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos sa ginawa niya sa krus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, di na mapapahamak sa impyerno, bayad na. No? So, ang tao po ay may pagpili na gagawin, at genuine faith dapat din sa Panginoon Hesus, no? At pagtitiwala nyo bilang Savior nyo si Jesus, wala na pong iba. Wala na pong iba. Jesus lang po ang panampalatayanan nyo. Na magligtas sa inyo, wala na pong iba. Huwag po kayo magdadagdag ng kahit ano pa man po. Ano? Yun ang sabi ng John 3:16 eh. Manampalataya lang po sa anak ng Diyos kay Jesus. Wala na pong iba. Ano? Yun ang paraan para sa kaligtasan. So ngayon, makikita nyo doon sa verse po na yun, mga ka-viewers, may pangako ang Diyos. Yung sumampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan na. So bago tayo magtapos din po, mga ka-viewers, mga manonood, tayo po ay ma-pray sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Ngayong gabi po nito, no? Tayo pumikit po, mag-pray, at naway po kayo sumabay sa panalangin. Sa panalangin po nito, buong puso po tayong tatawag sa Diyos, at ang Diyos ang kinakausap niyo po, wala na pong iba. Ako lang po ay instrumento ng Diyos, at sa Diyos po ang papuri lahat, no? So tayo po pumikit at manalangin, mga manonood. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, nagsisisi at tumingi ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoong Hesus, at tinatanggap ko kayong tagapagligtas ko at Savior ko ng buong puso ko, Panginoong Hesus. At Panginoong Hesus, sinasampalatayanan ko kayo ng buong puso ko na kayo ang anak ng Diyos, at pinagtitiwalaan ko kayo ng buong puso ko na kayo binuhay ng Diyos, at yung ginawa niyo sa krus, Panginoong Hesus, na pagbabayad, pinapanampalatayanan ko po kayo ng buong puso. Salamat po. Mahabag kayo sa akin, Panginoong Hesus. Iligtas niyo po ang aking kalulubuhay sa impyerno. Ako po makasalanan. Inamin ko po wala akong magagawa para maligtas. Sa inyo po ako maasa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So yun, mga viewers. At yun ang kagandahan sa salita ng Diyos. At sabi din sa John chapter 1 verse 12 po, ang tumanggap sa Panginoon Hesus at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po yung pangakong matatanggap nyo sa Diyos. Kung kayo totoong tumanggap kay Jesus na Savior at sumampalataya sa Kanya ng buong puso, kayo po ay naging anak ng Diyos. Yan. Tapos yung John 3:16 na binasa natin, kapag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, meron na tayong buhay na walang hanggan, sabi ng Bible. At sa langit na po pupunta, hindi na po sa impyerno kasi bayad na. Ano? Tapos yung Ephesians 2:8-9 po, na for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So doon sa verse din mga ka-viewers, biyaya lang po ng Diyos na ligtas tayo dahil sa panampalataya sa Panginoon Hesus, no? Hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. At hindi din po mabuting gawa, mga ka-viewers, ang makapagligtas sa atin doon sa impyerno o makakapagdala sa langit. Kaya sabi ng Bible, walang mabuting gawa makapagligtas sa'yo, magdadala sa langit o magliligtas sa impyerno. Hindi po yung way, kundi biyaya lang po ng Diyos, maligtas po tayong tao dun sa impyerno dahil sa panampalataya sa Panginoong Hesus. Ano? So kagandahan din po sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, sabi sa Bible, hindi na nawawala, forever na yan sa'yo. Ano? Yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ng buong puso, ng totoo, no? So yun yung promise ni God. So doon nagtatapos yun, mga viewers. Salamat
po na may share sa inyo sa biyaya lang ng Panginoon at kumilos ang Diyos sa inyong buhay, hindi po sa akin kaparaanan. At glory to God, no? The Almighty God, no? And salamat, magandang gabi. Guys, nagbabalik ulit tayo sa ating trabaho sa Livegood, online business na trabaho na Livegood. Sa bahay ka lang, hindi mo kailangan maglakad, hindi mo kailangan magpagod, mag-promote sa tao, no? Online lang. At ganyan kaganda yung trabaho ng Livegood. Kasi ngayon sa panahon natin, mga ka-viewers, ay internet ng ginagamit ng tao. So ngayon nandito kami sa SM ng aking kapatid. Sa SM. Nakain. So ngayon yung trabaho natin ng Livegood yan, mga ka-viewers, legit yan, no, na trabaho. Huwag kayo matakot na mag-take risk. At sa video ko nga, pinapakita ko sa inyo yung mga produkto sa Livegood, yung certificate ng business sa Livegood na legit, no? Lahat na pinakita ko na po sa inyo, mga ka-viewers. So ang problema nilang ninyo, yung magtiwala kayo dun sa trabaho. Kasi lahat ng trabaho ginagamitan ng pagtitiwala at take risk. Yan. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi ka susubok. Kasi lahat ng business may pagsubok, may take risk, may sinusubukan at ginagawa, at malalaman mo lang yung bunga kapag nag-try ka na. So yung Livegood, mga viewers, legit siya na trabaho. Huwag niyo pong sayangin. At yun nga din, may desisyon ng tao. Wait lang, no? So yun guys, kumain muna tayo. Ang pinili kong pagkain ay pork chop. Kasi mahilig ako sa pork chop. Yan po ang produkto ng aking trabaho sa Livegood. Kumain. Kaya huwag niyo sayangin, mga ka-viewers, yung trabaho sa Livegood na online. Kasi ang buhay talaga ay kailangan subok lang ng subok sa trabaho. At hindi lang dapat isang trabaho, at kung ano yung nababagay sa yung trabaho. At saka sa panahon nga natin ay puro online na. Kaya supportan yung trabaho pong Livegood. Wait lang. First, tapos na tayong kumain. Nabusog na ako. Salamat sa Livegood na trabaho ko. Salamat sa biyaya ng Panginoon, may trabaho pa, no? So yun, yung trabahong Livegood, madali lang yung trabaho na yun, online lang. Sa kapag nagpa-membership kayo sa Livegood po, 75% off na mabibili nyo yung product sa Livegood na pang-Goodle. At the same time, yung Livegood po na trabaho, club membership po yan. Subscription-based company. Tama ba? Yun. So with dividend, may kikitain ka, no? Kung mapapansin nyo sa Netflix, sa Amazon, sa Disneyland, sa pa yung mga subscription based na mga company ay, halimbawa po, yung mga tao mahilig sa Netflix, nagbabayad sila subscription monthly. Pero yung nagbabayad doon, ang nakukuha lang nilang benefits ay yung movie. Pero hindi sila kumikita doon sa Netflix ng pera, no? Puro si Netflix lang. Si Livegood, sinasharean tayo ng kita. Ganon katindi si Livegood po na company. Hindi lang siya kabig ng kabig, kuha ng kuha. Kundi nagsishare din siya ng kita, pera doon sa mga papasok sa Livegood na magpapa-membership, no? At magtatrabaho. May gagawin. So makikita nyo, si Livegood patas. Hindi siya yung siya lang, kundi pagpalain din yung iba.
Kaya huwag niyong palampasin po mga viewers yung opportunity na Live Good. Maganda siyang trabaho. Ano din, kailangan nyo din talaga mag-invite ng tao para sumali. I-explain nyo din yun kung paano yung kita. Ano, may kita sa produkto sa Live Good. Pag in-endorse mo, makabili sa shop mo, may porsyento ka na bibigyan ka ni Live Good, no? Ganun kaganda. Tapos pag naka-invite ka naman ng tao, $25, 1-4 yun, no? Kung marami ka na-invite, yun, 1-4 ng 1-4 yung matatanggap mo. Invite din siya, kumbaga, pinopromote mo yung trabaho. Pero yung mga in-invite mo, may gagawin din yun. Mag-invite, promote yung work, yung trabaho. At huwag kayo magsasawa sa trabaho na Live Good. Subscription based siya, no, monthly. So, katulad, ang kagandahan kay Live Good, 2 to 3 years o 4 years po mga ka-viewers, kikita kayo doon, monthly. And sa akin, ano lang, sabihin ko lang sa inyo, mga 3 lang muna, yan. 3. Yan. Hindi sinasabi po kung gaano kalaki yan eh. 3. Yan. 3 lang, 3. Ganon. Pero yan, mga viewers, legit siya. Magsisipag lang kayo. At itong trabaho na to, yung Live Good, hindi siya yung scam na trabaho. May gagawin ka. May sipag, tiyaga ka. Ayan. Sabihin, itong trabaho na to, marangal at tapat. May gagawin ka, hindi pang tamad. Kasi sa scam, pang tamad yun eh. You know? So, yung Live Good, may ginagawa ka. Business kasi siya. Ano? Sa SM nga, business, may ginagawa. Sa Live Good din, meron ganun. Kaya mga viewers, pasok na kayo. Guys, yung trabaho sa Live Good ay supportahan nyo. Tsaka mga viewers, pag gusto nyong tawag dito, pag gusto nyong sumali pala sa Live Good na trabaho ko na business, ay ano po mga viewers, ilalagay ko sa Facebook ko, kaya sa TikTok ko, sa Reels, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram yung ano po, yung Facebook ni Mama para mag-join kayo sa Live Good po, tsaka yung mga link. So ilalagay ko, mga viewers, nandito kami pala sa SM. Ayan. Dapat mga dito ka viewers. Ayan. So yun, supportan niyo yung trabaho ko na Live Good. Namasyal kami dito sa SM kasi makakain. Yan. Makakain muna, no, dahil sa trabaho. Teka na. Ay, ano ko ba naglalakad ako? Oh, yan. Ayan na, oh. So yun, tingnan mo. Sabi ng bata. So yun, ano, yung trabahong Live Good. Ilalagay ko na lang po yung Facebook ng aking mama para matulungan kayo kung paano sumali sa Live Good. Ano, huwag po kayong matakot na sumubok dun sa trabaho na Live Good na business. Suot-suot ko na nga po yung t-shirt eh. Ayan o, Live Good. So yun mga viewers, pasok kayo sa trabaho na to. Legit to, huwag kayong matakot kasi lahat ng trabaho kailangan sinusubukan din kung para sa'yo. Eh online po to, ngayon sa panahon po natin, para sa atin to, puro internet, no? Papakirap pa kayo, internet na, no? Yes, bagay yan sa mga gusto sa bahay lang. O, bahay lang tong trabaho po na to. Team bahay. O, yun. So yun mga viewers, katas ng Live Good tong kinakain ko ngayon. Yes. Na sa trabahong business po na Live Good, katas to na trabaho na kinakain ko ngayon sa SM, no? So yan, ganun ako, diskarte lang, hanap buhay lang, subok lang ng subok. Ang dami ko na din nasubukan trabaho kahit pa paano, ano? Ngayon, iba naman, online, no? Lahat na, tinatry ko na, diskarte. Pati mga ka-viewers, na-try ko na din mag-construction. So yan, Ganun sa talaga, SM may tayo. kwento nga dun eh. Mahirap lang silang pamilya. Oo. Pinakain na dyan, Lucky Me. oh yun, nakita nyo yun? Ako, Platinum na sila. Si Coach, ano yan? Coach Mark Niel. ako mga ka-viewers, dami, trumaya ako construction, tagaugas ng plato, tapos pumasok ko sa Kalayan Engineering, tagahawak ng papel, paperworks lang, sa carpentry, ganun din, tagahawak ng papel, tagabigay ng gamit sa mga nagtatrabaho,
Sa SM din sa MOA, ang trabaho ko, assistant chef, no? Pero tinanggihan ko yung offer na yun. Ano, tapos ano pa, nag-online shop ako na Lazada, Shopee. O, kumita ako dun 100,000. Ano? So, biyaya lang ng Panginoon yun. At the same time, ayun, mga trabaho na trinay ko, no? Try lang ako ng try sa trabaho, hindi lang isa yung trabaho na alam mo. Subok lang ng subok kasi ganun ang buhay. Take risk, ganun. Tama. So, yun, ano kong trabaho, yan, ang dami na. Ano pa ba? Magsi-security guard na nga yata ako eh. Pinasok ko na din, mga viewers, sa eskwelahan. O, tignan, dami ko pong trabaho. Hindi nag-iisa. So, mga viewers, pag gusto nyong pumasok sa Lipgood na ito, na trabaho, na business online po sa Lipgood, ay ilalagay ko po dito sa video yung Facebook po ng aking mama para siyang tumulong po sa inyo sa pagpasok sa Lipgood, sa link, sa lahat po, no? Lalagay ko yung Facebook niya. Tapos doon na lang po kayo mag-message pag gusto nyong mag-apply dito sa trabaho ng Lipgood po, no? Doon na lang kayo sa kanya mag-message, magpaturo kasi yun ang aking leader at the same time siya yung aking My mommy. yun magulang at ang siya na din ang taga-type po para sa inyo. Ako'y may ibang ginagawa din. Ano? So yan. So mga viewers, huwag nyo nang palambasin. Lalagay ko yung Facebook ng aking magulang. Doon na kayo pumasok, mag-message. Huwag nyo nang sayangin ang bawat oras, pagkakataon sa trabaho na to na online na business na Lipgood, no? Ako, na-enjoy ko ngayon, no? Katas ng Lipgood po yan, mga ka-viewers. Na online business. Ano? Di ba marketing yun, no? Marketing. Online marketing. Online marketing din po ang Lipgood, mga ka-viewers. Siya Legit ay yan. isang MLM. MLL company. Sige, sige. MLM. Yun, company ng Lipgood. So, supportan nyo mga ka-viewers. So, yun na. Doon nagtatapos. Sa mga susunod na video, mag-explain pa ako ng mga paano ba yung trabaho sa Lipgood. Yung mga produkto, lahat doon. So, ngayon pa lang, panoodin nyo na lang muna po doon sa YouTube ko yung tutorial o kaya yung ipopost ko na mga video sa Lipgood ng aming leader sa Lipgood na CEO, si Ben Glinsky, no? So yun, dito ako namamasyal ako, naggagala ako. Nasa galaan ako ngayon mga viewers. Ay. So, doon nagtatapos ang ating So, namasyal lang muna ako. So, bye-bye mga viewers. Doon nagtatapos ang ating trabaho sa Lipgood na business. Huwag na kayo matakot. Sumubok na kayo. Hindi lang sumubok. Pag-aralan nyo na. At hindi siya scam. Kasi papakita ko sa inyo yung mga video. Kompleto pa. Saan na tayo pupunta? So yun.